Saon ko man eh. Wala ni konsumo sa balay. Dagan pa kay mga bayro nun, mga utang. Nagkipuyo ra pud biya ako sa kong ante. Muskwila pa ba ko? Pumanrabaho na lang siguro ko. Pero, saon? Ba't nandito? Saan ba to patungo? Ang daming hadlang at ako'y pahinto. Kahirap tanggapin, kahirap abutin mga pangarap, pangaba sa akin lahat ng gawin ko ay di nila pansin. Nagdiding dumiskarte upang sa buhay di matalo. Lakas at pagsisikap ko, sila ay pinaghalo. Balang araw ay maaabot rin ang panalo. Dahil sa diskarte, makakamit natin to. Kapit ka lang patungo sa pangarap. Hindi naman unahan, basta't may pagsisikap. Ang pangarap ay may patutunguhan. Diploma at diskarte man, pangarap huwag pakawalan. Dito na tayo, nakatapos din. Pero saan ba to patungo? Ang daming sakripisyo para lang sa diploma ko. Masayang tanggapin na abot ang bibig. Mga pangarap ngayon ay sa akin. Lahat ng kilos ko, silang lahat nakatingin. Muna ang diploma para lang makatrabaho. Ang tanging meron lang ako ay isip at talino. Balang araw ay makakamtan din ang panalo. Dahil sa diploma, maaabot natin ito. Kapit ka lang patungo sa pangarap. Hindi naman unahan, basta't may pagsisikap. Ang pangarap ay may patutunguhan. Diploma at diskarte man, pangarap huwag pakawalan. Habang naglalakad malalim ang nasa isipan, bakit ba nagtatrabaho dapat nasa parla? Sinasabi ng karamihan pag-asa ay kabataan, subalit ano ito sa buhay ay may kahirapan. Diploma ay mahalaga, sigaw ng karamihan, ngunit paano na yung tao na dumidiskarte lang? Hinila ng kahirapan, pangarap ay makamtan, patuloy lang ang paghakbang, maaabot din tayo dyan. Liwanag ng araw sa silong ng paaralan, diploma ang tanglang motibasyon para tayo'y lumaban. Sinisikap maabot kahit na nahihirapan, pinipiling magpatuloy para sa kinabukasan. Huwag kang mabahala, mahon ka at magtiwala. Hindi man madali, ngunit ikaw ay manatili. Balang araw ay maaabot din ang panalo. Piliing magpatuloy, makakamit natin ito. Kapit ka lang
at diskarte man, pangarap huwag pagkawalan. Globalization is more than just a word. It is the interconnected web that binds nation, culture, and economic together. Welcome to our series on globalization. Today, we explore into the topic that shapes our world in profound ways. In this series, we aim to uncover the concepts of globalization by speaking with individuals who have first-hand experiences and insights into its impact. From students to workers, we'll hear diverse perspectives on what globalization means in today's ever-changing world. So join us on this journey as we navigate the complexities of globalization, seeking to understand its opportunities, challenges, and implications for the future. Do you have any idea about globalization? Yes po, I do have. As for me, globalization is trade all over the world, like interconnectedness of people around the globe. Akong idea sa globalization is about the trade market, about global and how technology affects. For me, ang globalization po is like trading, like technologies around the world, like ina-import each countries para mag-boom ang economy sa each country. So globalization is something that connects every country. So murag dira ang mga trades sa culture, sa economics, and sa mga products. And furthermore, it also aims to connect and build a strong relationship and strong relationships among countries. Globalization para sa kuha is the worldwide move na siyang connection nato sa iba-ibang bansa through technology makakuha ta sa ilaha og mga idea, mga produkto, services nga mahatag diri sa ato ang lugar sa Pilipinas. Globalization kay kanang murag ka-exchange ka og mga either goods and services going from one country to another. Dili siya within lang sa imong scope sa country but also internationally. Based on your definition, do you experience globalization? Yes, of course, like kanang mga K-pop songs, K-dramas, Hollywood movies, series na atong ginawatch. Oh, kanang ginagamit na to, then how we trade market to the other country. In way now, we use gadgets in our daily lives. Yes, for instance sa mga sa social media. So isa na sa technology. Yes, na-experience na nako kagaya aning cellphone karon nga ka-connect na bisag asa through social media. Ako personally kay kanang nag-work man ko as VA good. So kanang akong gina-offer sa other countries akong service go through customer service kay ang akong client is kanang taga US man. So from Philippines to US naga-extend po service ko sa katong US based na mga businesses. Do you think technology or internet is a significant factor of globalization? Yes po. Significant factor dito siya for the reason that it is the main contributor of globalization. Mao ni siya ang murag naga-drive na mas like unsay siya mas mulawak ang globalization sa ato ang world. Yes, a big factor kay when it comes to kuan like mga fraud kanang makuan na to experience na to ron sa mga scam, dito to siya big factor din. Especially sa business. Yes. As a generation ron Gen Z, we around na sa technology, so it is significant. Yes, kay makakonekta sa other and without ang internet siguro mas close-minded ta sa kung unsay nagakatabo sa laing places, sa laing lugar, country. Yes, dako kaayo kay as of now in just a click away dali na lang ta maka-access sa mga sites nga basta dapat lang yun na mugamit lang yun tayo in a good way. So kaayo kay
Kaya kanang murag mas easier para sa mga tao go to show their ideas, creativity good among other people sa US, ay sa nila specifically sa US but to other country. Do you think globalization can help our country? Yes, kay ang trade makahelp sa tuwa labi na kung mag-export tao atong products na ato ang ginapagmalaki diri sa Pilipinas, which is makahelp pod sa ato ang country sa funds. Dako po siya tabang about sa trade market kana mag-trade og mga goods nato. Dako po siya impact sa atong economy. Yes, kasi without technology, we can import naman to other countries. Yes, makahelp siya sa country, specifically sa paghatag og solution sa mga problem or makakitatag mga kung paano ang ang uban countries nasolve nila ang specific issues. Makatabang man siya sa diri sa atong country, pero dapat yun nga ang ako lang is tungod sa digital na mangguta karon na kanang technology kanang needed yun na ma-educate ang tanang tao. Philippines is kanang rich man siya with natural resources. It's a plus siguro if people will try to innovate things good out of kanang sa kung sa naata. What necessary things you consider in choosing between diploma or diskarte? I will choose diskarte because ang sa diskarte manggod kay kaakibat na siya dira ang pag-aim mo for your diploma. Kung wala kay diskarte, dili ka makakuha sa imong diploma. The same sa kung nakay diploma pero wala kay diskarte, dili sa nimo to makuha to imong diploma. For me no kay mas importante jud og na diploma. Wala man ako ginakuha ng diskarte kay if naka-diskarte okay naman good kung makuha nimo makaya lang jud nimo pero this mga karon magud na to na generation kay need jud na to diploma. We need diskarte para mag-get yung diploma. So, both po wala akong ginapili sa amin kasi both sila is magamit talaga. I believe for me, the most important thing is both diploma with diskarte. Kay diploma in a sense na it is necessary kay syempre education is something that everyone must have. Tapos while if makakuha ng diploma, dila naman gumagawas imong pagka-diskarte. Sa ako jud, importante yun kayo ang diploma. Kay ako as a grown individual na wala gyud ko'y nagdako ko nga wala gyud parents nga nag-motivate sa kuha during kuan kay early man namatay ang akong mama, then ako papa bago lang na ako na-met. So happy ko kay gi-educate jud ko. Oo, kahuman jud ko eskwela, nalikamo jud ko, i-prove na ko akong self nga importante jud nga makahuman. So dili na ako maabot karon kung sa ako ang naabtan karon sa kinabuhi na ako. Importante yun ang diploma. Diskarte. Diploma is a plus pero panay mo ang diploma magtengga na na siya without kanang dili ka kabalong with diskarte goods. Do you think globalization will help to resolve the problem of poverty and unequal opportunity? I think dili kayo to be honest kay manggod ang poverty manggod og equal opportunity sa to kay nagroot manggod na siya sa atong government. If atong government mismo dili even maglaganap ng globalization sa mundo, if ang government mismo na to kay rooted na jud siya og kwan kasakipan or like corrupt na jud kayo siya, wala jud po improvement sa atuang economy. For me, yes. Just like what I've said earlier, katong sa trade market, if pwede na to siya ikuan, mas improve pa na to atong trade market area sa Philippines, dagod siya tabang makatabang po siya sa mga unemployed people na kung gusto mag-trade area din, magkuan sila business come up, then matabangan po itong mga unemployed people na makatrabaho. Yes, kasi dami man opportunity through technologies. Through technologies, may online naman ngayon na makagi opportunity sa mga tao, sa mga students right now. I think mag-help siya in a sense nga to dito sa mga taong willing po na maka-help kay, let's say for example sa mga less fortunate people, wala po sila means to communicate or to use that term or to be connected sa world. So if the government will use that globalization para maka-help sa dako siya
help if gamiton nila para sa improvement sa livelihood sa mga those people na nasa poverty line. Ang globalization manggod, makatabang siya kasi syempre technology man dali na lang. Ang ako lang gikawarihan kay tungod lagi kay digital na technology na ta, kay labi na mga robotics, may mga AI kana maka ano ta kay syempre sila naman ang mupuli. So mahimo wala na mo trabaho. Oo, kaya ang tanan man makatagal mag-equal opportunity good para mag-apply ka, pero it's a matter good of diskarte good kung saan mo mag-excel ka, kay dili na lang man ingon nga taga Philippines lang imuhang maka-compete, but also other countries man good, dili lang pud ikaw ang naingana nga experience. Poverty and unequal opportunity are deeply influenced by education and practical skills. We say that having a diploma can open doors to better jobs and financial stability. However, for many, especially those living in poverty, practical skills or diskarte are more crucial for survival and success. Additionally, globalization has a significant role by creating new opportunities and challenges, affecting local economies and job markets. It connects us, brings innovation, and fosters economic growth. However, it also worsens inequality, as benefits often favor those who are already in power, leaving the underprivileged behind. Thus, by embracing formal education and practical skills and adapting to the new and globalized world, we can have a future where everyone can thrive. Remember, every step towards learning and innovation brings us closer to breaking the cycle of poverty. Now's the time To open up our eyes. Let's educate ourselves To lift each other up. to break the cycle, To end poverty. To create equal chances. for every person. Together, we make a change. Let's break the cycle. Let's create a future where everyone can succeed.